dalawang bata ay naghalikan lamang. Dahil dito, pinagkasundo sila ng kanilang mga magulang. Nang lumaki ang batang lalaki, naging isang bilyonaryo at makapangyarihang si. Kinasusuklaman niya ang kasal na pinagkasunduan ng kanyang ina. Sobra siyang ayaw. Kaya sa araw ng kanilang kasal, tumakas siya papuntang ibang bansa. Ngunit hindi humiling ng diborsyo ang babae. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa trabaho. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsisikap, naging isang CEO ng isang pampublikong kumpanya ang babae. Maraming mayayamang lalaki ang naghahabol sa kanya hanggang sa France. Ngunit wala ni isa sa maraming lalaking ito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil patuloy siyang naghihintay sa lalaking iyon mula noon. Isang araw, papunta ang babae para pumirma ng kontrata. Ngunit nabangga niya ang CEO na kababalik lang sa bansa. Dahil hindi pa sila nagkikita mula nang tumanda sila. Hindi nila kilala ang isa't isa. Ngunit ang mapagmataas na CEO ay nag-isip na ito ay isang paraan ng babae para makalapit sa kanya. Huwag nang gamitin ang ganitong uri ng pakana. May sakit ba siya? Napakamayabang ng taong ito. Pagkatapos, nagkita silang muli sa pagpirma ng kontrata. Doon lang naintindihan ng si na ang babaeng minamaliit niya kanina ay ang sikat na chairman ng Minghua Group. Kaya nagmadali siyang humingi ng tawad sa babae. Narinig ito ng babae ngunit hindi niya pinansin. Pagkatapos pumirma ng kontrata, aalis na sana ang si. Nang sa oras na iyon, tumawag ang kanyang biyenan para ipaalam na umuwi siya para sa hapunan. Pagka-uwi ng babae, nalaman niya na ang kanyang asawang hindi pa niya nakikita ay bumalik na sa bansa. Bumalik na si Xiao Chen. Wala siya ng 2 taon. Ngayong bumalik na siya, sisiguruhin kong magpapaliwanag siya sa iyo at sa lahat. Tama. Tawagan agad si Xiao Chen. Sabihin na kailangan niyang umuwi. CJ, tawagan siya. Naku naman. Sa wakas makikita ko na ba ang sikat na Gushao? Ngunit nang tanggapin ng CE ang tawag, nagdahilan siyang nasa traffic at hindi makakauwi. Kaya pumunta ang kanyang ina sa opisina para iuwi siya. Bakit ka nandito? Bumalik ka na sa Jiangsu. Bakit hindi ka umuwi? Naghintay kami ni Lola ng 3 araw na. Abala ka ba sa trabaho? Umupo ka. Abala. Hindi na ubos ang trabaho.